Ang video ngayon ay tungkol sa isang medyo kakaibang kaso. Isang kaso na maaring mag-iisip sa iyo kung paanong ang emosyonal at pisikal na trauma noong pagkabata ay maaring magpabago sa isang inosenteng bata upang maging isang mapaminsalang tao paglaki. At ang pangunahing tauhan sa kwento ngayon ay si Carol Edward Cole. Tulad ng iba pang mga sunod-sunod na gumawa ng kasalanan, si Carol ay nagkaroon ng isang pagkabata na puno ng trahedya. Ang pagkabata na nagpabago sa pananaw ng bata. Kaya't ang tanging nasa isip niya ay ang pagnanais na gumawa ng masamang gawain sa mga sumunod na taon. Si Carol ay ipinanganak noong Mayo 9, 1938 sa Sioux City, Iowa. Siya ang pangalawa sa 3 anak sa pamilya. Ang kanyang ama ay si Laverne Cole at ang kanyang ina ay si Vesta Cole. 1 taon matapos ipanganak si Carol, nagkaroon pa ng isang maliit na prinsesa ang kanilang pamilya. Pagkatapos, nag-impake ang pamilya at lumipat sa Richmond, California. Sa bagong tirahan, nakahanap ng trabaho ang ama sa isang lokal na shipyard. Maayos ang lahat hanggang sa sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig at kinailangan ng kanyang ama na sumali sa militar ng Amerika. Ang babae sa bayan ay dapat na maging matatag na suporta para sa kanyang asawa sa labanan, nag-aasikaso sa pamilya at ipinapadala ang kanyang pagkamis sa asawa sa pamamagitan ng mga sulat. Ngunit ang ina ni Carol ay isang asawa na sumalungat sa pamantayang iyon. Dahil sa labis na kalungkutan, nagsimula siyang maghanap ng aliw sa piling ng ibang kalalakihan. Hayaan niya ang kanyang dangal at pagpapahalaga sa sarili na mawala sa hangin. Hindi lang siya nagtaksil, kundi hayag pa siyang nagtaksil. Isinasama niya ang bata sa kanyang mga pakikipagtagpo. Pinagbantaan niya si Carol na manahimik at huwag ibunyag ang nakakahiyang bagay na ito sa kahit sino, lalo na sa kanyang ama. Hindi lang sa salita. Para masigurong hindi lalabagin ni Carol ang kanyang kagustuhan, paminsan-minsan ay inabuso rin niya ang katawan ng maliit na anak na lalaki. Ayon kay Carol, minsan pa nga'y pinilit siya ni Geenga, Vesta na magsilbi bilang tagapagsilbi sa kanyang mga pakikipagtagpo. Hindi lang siya isang ordinaryong tagapagsilbi. Pinilit niya ang kanyang anak na magsuot ng pambabaing damit para pasayahin ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang kasintahan. Kahit na ang anak na lalaki ay naglalakad ng awkward at nahihiya, nagdagdag pa siya ng insulto sa pamamagitan ng pagbibiro na ang maliit na anak na babae niya ay nagpapatawa sa mga tao sa paligid. Nang umuwi ang kanyang ama, si Laverne, mula sa digmaan, kumilos ang kanyang ina na parang walang nangyari. Patuloy niyang sinasaktan si Carol tuwing may pagkakataon siya. Unti-unti, ang mga maling gawa ni Vesta ay nagdulot ng malaking pinsala sa pagpapahalaga sa sarili ni Carol. Ganoon din ang pagpunta ng bata sa paaralan na may pangalan na parang pambabae. Walang katapusang panunukso ang naranasan niya mula sa kanyang mga kaibigan. Idagdag pa ang pang-aabuso mula sa sarili niyang ina. Ang lahat ng ito ay nagpapakulong sa binata, unti-unting nagpapalaki sa ideya na gumanti sa mundo. Sa huli, ito ang nagpabago kay Carol upang gumawa ng kasalanan sa edad na 9. Kaya, habang ang mga kasing edad niya ay naglalaro lang at naglalaro, siya ay naging isang gumawa ng kasalanan. Noong 1947, si Carol, na 9 taong gulang noon, kasama ang ilang kaklase na lalaki ay nagtungo sa Richmond Yacht Harbor para maglaro. Maayos ang lahat hanggang sa nagsimula ang mga bata na maging hindi maganda ang ugali, lalo na ang isang kaibigan na nagngangalang Dwayne. Nagsimula silang kumanta at tuksuhin si Carol tulad ng madalas nilang gawin sa paaralan. Ang ginawa ni Dwayne at ng kanyang kaklase ay nagdulot ng labis na inis kay Carol. Dahil sa oras na ito nagsimula si Carol na bumuo ng pagpapahalaga sa sarili, ipinakita niya ang kanyang inis sa labas at hindi na niya sinikreto. Ngunit walang sino man ang nag-akala na si Carol ay gagawa ng susunod na hakbang.
Sumugod kay Dwayne at nilunod siya sa tubig. Ang resulta ay ang pagkasawi ni Dwayne. Agad pagkatapos ng insidente, tinawag ang pulis at nagsimula ang investigasyon. Gayunpaman, mabilis na natapos ang kaso dahil napagpasyahan nila na ang pagkasawi ni Dwayne ay dahil sa aksidenteng pagkalunod. Sa gayon, nakalusot si Carol sa kaso. Kahit na siya, ang 9 na taong gulang na bata, ang gumawa. Ang mga matatanda at marahil si Carol mismo ay hindi naisip na ito ang simula ng paglitaw ng sunod-sunod na gumawa ng masama na kumuha sa buhay ng hindi mabilang na kababaihan sa buong buhay niya. Matapos ipahayag ng pulisya na si Dwayne ay pumanaw dahil sa aksidenteng pagkalunod, nagpatuloy si Carol sa normal na pamumuhay na parang walang nangyari. Sa loob ng ilang taon bago ang pagtatapos ng buhay ng susunod na biktima, pinanatili niya ang kanyang poot at marahas na pag-uugali. Patuloy na nakikipag-away si Carol sa kanyang mga kaklase at maging sa kanyang mga guro. Kung curious ka kung gaano karahas si Carol, inaanyayahan kitang pakinggan ang kwento tungkol sa paligsahan sa yoyo na sinaliwan niya. Sa paligsahang ito, nawala sa kanya ang kampiyonato sa iba at nagtapos sa pangalawang pwesto. Siyempre, hindi masisiyahan si Carol at nagpasya siyang gumanti sa isang mapanira na paraan. Pinisil ang kamay ng kanyang kalaban. Walang masyadong impormasyon tungkol dito, ngunit ang alam lang ay mula sa insidenteng ito, ang buhay ni Carol ay naging madilim. Nagsimula ang pagdaos-dos ni Carol nang huminto siya sa high school at naging isang malaking lasenggo. Sa panahong ito, sinubukan niyang kumita ng pera sa pamamagitan ng paggawa ng iba't ibang hindi magandang trabaho. Ngunit di nagtagal, napagtanto niya na mayroong mas madaling paraan upang kumita ng pera. Nagsimula siyang magnakaw sa mga bayan at lumibot upang maghanap ng mapagkakakitaan. Ginawa niya ang lahat, anuman ang masama o negatibo ng paraan, para lang makapagbayad para sa kanyang pagkalulong sa pag-inom. Ngunit kapag gumawa ng kasalanan, ang pagkakulong ay usapin lang ng panahon. Hindi ko alam kung dapat bang tawaging optimista si Carol? Dahil noon ay paulit-ulit niyang ginagawa ang siklo, gumawa ng kasalanan, nahuli, nakulong, pinalaya, at muling gumawa ng kasalanan. Si Carol ay nanatili sa siklong ito hanggang Pebrero 1957 nang sumali siya sa US Army at umasa na magsimula ng bagong buhay. Walang sinuman ang nag-akala na ang kanyang plano na baguhin ang kanyang buhay ay magiging isang kabiguan. Dahil isang taon pagkatapos, napilitan siyang umalis sa militar dahil sa sarili niyang mga pagkakamali noong Oktubre 1958. Sinabi ng mga tagapangasiwa na si Carol ay may ugali na magnakaw ng baril mula sa armory. Pagkatapos ng insidenteng ito, marahil ang bago niyang libangan ay ang magtungo sa highway sa San Diego at barilin ang mga random na sasakyan gamit ang mga ninakaw na pistola matapos siyang umalis sa militar. Sa mga taon pagkatapos niyang umalis sa militar, bumalik si Carol sa kanyang landas ng masasamang gawain. Ang kanyang kalusugang pangkaisipan ay nagsimulang lumala ng husto. Ang mga imahinasyon sa kanyang isip tungkol sa pananakit sa mga kababaihan na nagpapaalala sa kanya ng kanyang ina ay lalong naging matingkad. Sa pagtatapos ng 1960, dahil sa labis na pagkabigla sa mga imahinasyong ito, inatake ni Carol ang dalawang mag-asawa na nakaparada sa Lover's Lane. Ang pangyayaring ito ay nagpatanto kay Carol kung gaano siya kadelikado. Kaya, nakipag-ugnayan siya sa isang pulis sa Richmond at nagsalita tungkol sa kanyang marahas na imahinasyon tungkol sa pagsakal sa mga kababaihan. Upang humingi ng tulong, nagtungo si Carol sa Napa County Hospital. Nanatili siya roon ng mga 90 araw. Sa panahong ito, hindi siya nagsalita ng isang salita tungkol sa kanyang nakakatroma na pagkabata at ang mga imahinasyon tungkol sa paggawa ng masama. Kaya,
Pinalabas si Carol mula sa ospital noong Marso 1961. Ang susunod na pagkakataon na pumasok si Carol sa ospital ay sa huling bahagi ng taong iyon, habang naglilingkod sa 6 na buwang sentensya sa pagkakakulong para sa pagnanakaw ng sasakyan. Humingi si Carol ng tulong sa kalusugang pangkaisipan at tinanggap ito. Una, inilipat siya sa Atascadero State Hospital. Pagkatapos noong Setyembre 1962, inilipat siya sa Stockton State Hospital. Doon, pagkatapos ng masusing pagsusuri, nagtapos si Dr. West sa isang konklusyon. Marahil ay takot siya sa kababaihan at hindi niya magagawang makipag-ugnayan ng normal sa isang babae, kundi kailangan niyang saktan ang babae. Sa palagay mo ba, sapat na ang pagtuklas na ito ni Dr. West para panatilihin si Carol sa ospital magpakailanman at ilayo sa mga biktima? Hindi. Pinayagan ng doktor si Carol na maging malaya ilang buwan lamang matapos siyang ma-diagnose na may antisocial personality disorder, isang kondisyon na sa panahong iyon ay walang lunas. Matapos lumabas sa ospital noong 1963, nagpunta si Carol sa Texas at ang paglalakbay na ito ay nagdala sa kanya ng isang hakbang na mas malapit sa kanyang paglalakbay upang maging isa sa mga kilalang sunod-sunod na gumawa ng masama sa mundo. Nagtungo si Carol sa kanyang kuya, si Richard, na matagal nang nakatira sa Texas. Sa lugar na ito, nakilala niya at pinakasalan ang isa pang babaeng lasenggo na nagngangalang Billy. Si Billy ay isang street dancer at ang trabaho ay nagpatuloy kahit may asawa na siya. Ngunit tila hindi masyadong nag-aalala si Carol dahil nagpakasal sila kaagad matapos magkakilala pagkalipas ng 2 taon. Noong 1965, tinapos ni Carol ang kanilang kasal sa pinakamasamang paraan na maaring gawin ng isang tao. Nagsuspecha at nakasiguro si Carol na ang kanyang asawa ay nakikipagtalik sa ibang kalalakihan sa motel, ang lugar na tinitirhan nila, kaya sinunog niya ang motel. Pagkatapos ay kinailangan ni Carol na maglingkod sa 2 taong sentensya sa pagkakakulong. Matapos mapalaya, nagpasya siyang umalis sa bayan kaya nag-impake siya at bumili ng one-way ticket patungong Ozark, Missouri. Ilang buwan matapos lumipat sa Missouri, si Carol, na 28 taong gulang noon, ay muling hindi napigilan ang kanyang nakakatakot na marahas na hilig. Pumasok siya sa silid ng isang 10 taong gulang na babae, sinusubukang saktan ang bata. Ang sigaw ng bata ay nakakuha ng atensyon at mabilis na inaresto ng pulisya si Carol. Sa pagkakataong ito, hindi nagustuhan sa kanya ang kapalaran at sinintensyahan siya ng 5 taong pagkakakulong para sa tangkang pananakit. Matapos ang sentensya, tumakas si Carol sa bayan at nagtungo sa Reno, Nevada. Dito, pinatunayan ni Carol na ang paglipat sa ibang lugar ay hindi isang magandang paraan upang pigilan ang demonyo sa loob niya. Dahil pagkatapos lamang ng 1 buwan, muli niyang sinakal ang 2 babae na nakilala niya sa isang matapos ang 2 hindi matagumpay na gawa. Nagpasya si Carol na magpatingin sa isang psychiatric na ospital muli. Habang siya ay nasa ospital pa, kinilala ng isang psychiatrist na nagngangalang Felix Pfeiffer na siya ay napakatalino, isang taong kusang loob